ang special na asin para sa sakit natin. Alam niyo ikam, napakahalaga ng asin. Dahil ito yung nagbibigay ng tunay na lasa. Hindi mo malalasahan kung ano yung lasa ng bagay na yan. Kung walang asin, siya ay pampatindi ng lasa at pampalabas ng tunay na lasa. Sa katunayan, pati mga prutas ay kanyan, winiwisi ka ng asin. Pati kape, gatas, winiwisi ka ng asin. Pansinin niyo yung mga nagluluto ng minatamis, ng mga sagube, nilalagyan ng kaunting asin. Dahil yun ay pampasarap at pampalinamnam. Ang nagiging problema ay ang dagat na kinukuha ng asin ay napakarami ng toxic. Yan ang dagat ang naging basurahan natin. Ako ay maniwala kayo sa mga, hindi lahat maraming asin na pagawaan ng ayos. Pero may ilang pagawaan ng asin ay talagang itim-itim eh. At pag kinanaw mo sa tubig ay maitim talaga dahil yung mga dalampasig, ang mga mababaw na dagat na pinagkukuhaan ng tubig ay talagang napakadumi. Gayunpaman ay kahit gayon wala tayong magagawa ay dahil mahalaga yun eh. Kung yan na may iodize, yung sea salt o napakahalaga niyan. Ang isa pang problema sa karaniwang asin na ginagamit tayo, itong sea salt, ay bukod pa sa maraming chemical, ay maraming mga plastic. Yung mga plastic na yan ay hindi natutunaw. Mga 500 years bago matunaw yung bitbita nating sandubag. Yan ay masisikatan ng araw sa basurahan. Pagkatapos ay mapipira-piraso, uulan, dadalhin ng baha sa ilog, sa lake, at sa dagat. At yung plastic ay hindi nawawala. Nagkakapira-piraso lang, nagiging nanoplastic. Na yung nanoplastic ay kasama na ng tubig na ating nililiguan. Didikit sa mga seaweeds. At yung mga seaweeds kakainin ng isda. At yung mga laman ng isda ay may mga particles ng plastic. Kaya nagiging napakadelikado ng dagat. Gayunpaman ay kinakailangan ng asin, ay mas maigi yung may asin kaysa wala, kahit na yung dagat ay marumi. Ang magandang balita ay mayroon tayong magandang asin. Noong unang panahon, na ang dagat ay napakalinis pa. Wala pang ganong mga sipe, wala pang mga plastic, wala pang mga chemicals. Ang dagat ay sobrang linis. At nagkaroon ng gunaw. Pambuong mundong baha. At nasira ang lupa. At sa kabutihang palad, may mga asin na napadeposito sa Pakistan. At kung atin tawagin yan ay Himalayan salt. Ito ay tubig sa dagat noong unang panahong napakalinis pa ang lupa. Napakalinis pa ng tubig. Napakalinis pa. At dahilan sa baha ay nadeposito ako ito do sa bandang lugar ng Pakistan. At ito'y napakaluang na minahan ng asin. At sapagkat nung unang panahon ay maganda pa ang dagat, itong sea salt natin ngayon ay mayroong 72 minerals, mga trace minerals. Ngunit ito ay nakalamang. Ito'y mga bundok-bundok na asin na malinis yung nung unang panahon pa na minimina. At ito'y ginagawang bloke-bloke. At pagkatapos ay yung iba'y ginigiling, yung iba'y ganyang kaliliit,
Yung iba ay ganyang kaliliit. Ganyan. Yung iba naman ay iba yung kwan, medyo itim. Pero siya ay talagang pagkain. Superior na klaseng asin yan. Yan. Okay? At ito'y na mayroong ka sa ibang bansa na papasok ka sa room na yung room na yun na yung bubong sa kadingding ay asin. Ito. At sangayon sa kanila, ikwan, pagpasok mo sa room na yon, nagagamot yung iyong respiratory problem. Natatanggal yung mga skin diseases. Dahil itong asin na ito ay asin nung unang panahon pa nang ang dagat ay hindi pa polluted. At ito'y ginagamit na pangsama sa pagkain. Pwedeng inumin, nagsisilbing electrolytes. Diyan paabot nga nung ating kan. Kung kayo nang hihina, nagtatae, masama yun tiyan. Ito palang Himalayan salt ay electrolyte. Ang gagawin ay kukuha kayo ng 1/4 kutsarita. Tapos ay lalagyan ng kalahating basong tubig. Yan. Pagkatapos ay hahaluin ninyo yan. Hahaluin. Kaya yun ay kulay pink, kulay black, at meron pang kulay blue. Anong kulay yan? Ito ay pink. Pink Himalayan salt at black Himalayan salt. Mayroon pang blue. Ay, tingnan nyo ang kulay, oh. Dahil sa mga trace elements na wala doon sa sea salt. Dahil humihina ang mga minerals ang tubig sa dagat at dumudumi. Mamaya po kami magka-shoutout, mga kaibigan. At ang kwan ito, ang isang paraan ng paggamit, itong 1/4 sa baso, pupunuin ninyo ng tubig at diyan lang magdamag sa table. Mayroong takip. Pagdating sa umaga, yun ay matutunaw na. Isang kutsara nun, ilalagay sa isang basong tubig, saka iinumin. Ang sabi nung iba, ibang mga research, mas mababa yung ang kanito, yung asin kaysa sa dagat na yung ating ginagamit, yung sodium chloride. Mas mababaw daw itong content nito, at ito'y magandang pangmumog pag mainit. Ito'y asin din. Ang pagkakaiba lamang nito do sa ibang asin, ito'y napaka-pure at napakalinis. Palibasay, galing pa sa dagat, sa tubig noong unang panahon. Alam niyo, may mga kwa na bagay, kung nung kami nasa Palawan, mayroon pang kaming nakikitang tubig na napakalinaw. Yung sana yung magandang gawing asin natin. Kaso malayo yung Palawan, hindi yung linya ng asinan eh. Hindi ko din i-discourage kayo na gumamit ng mga sea salt yan. Ayos yan. Walang problema doon. Sapagkat ito, ang trabaho nitong asin ay i-balance yung tubig sa ating katawan. At kapag yung nutrients ay i-distribute na sa mga cells, imposibleng madala sa bawat cells kung walang tulong ng asin. Kaya nung unang panahon ay nagigira dahil sa asin. O binibili yung asin ng napakamahal. Nakakaroon ng mga political na hidwaan dahilan sa asin. At mismo yung asawa ni Lot ay naging haliging asin. Yun ang sabi pa ng Bible ay
sabi ni Jesus Christ ay, aanhin pa niya ang asin kung tumabang na. Yan na niya itatapo na. At yayapakan na lamang ng mga tao. Kayuan niyang asin ng lupa. Yung asin pag tumabang ay wala nang kwinta. Pero ito, 1,000 taon na ang nakaraan. Ay hindi na bago yung lasa. Siya pa rin. Sapagkat ang asin ay preservative. Talagang napakahalaga nito sa ating buhay. Kaya't medyo mahal-mahal lamang ito. Medyo mahal-mahal lamang. Nakalagay naman dyan kung paano gagamitin. Kung gagawin beauty product pang kuskus sa balat, para makuha yung tagihawat, yung mga oil na balat, ay napakaganda. Alam ba nyo na kapag kayo ay mayroong psoriasis, maligo kayo sa dagat, matagal-tagal mga kalahating oras at huwag kayong magbanlaw. Ako'y mayroong pinayuhan ngayon na papunta ng Occidental Mindoro. Kasi yung kanyang tiyan ay lumalaki. Ay sabi ko, umuwi ka muna ng mga 2 months o 2 weeks. Magbabad ka sa dagat at huwag kang magbanlaw. Sapagkat yan ay makatutulong sa iyo. Kaya yun ang ang tubig sa dagat bagaman gayon ay napakahusay. At kahit yung umalon lang at magtilamsikan ka ng tubig sa dagat at malanghap mo kasi tumitilamsik ka, malakas yung hangin, ay napakaganda sa baga. Napakaganda sa baga. Ay di, lalo na itong Himalayan salt. Makakabili kayo nito sa department store, sa SM, kung saan makakabili kayo. Pero yung dito sa amin ay mayroon din. Dito sa amin mayroon pang regalong herb. Yun din yung price sa department store, may regalo lang na herb. Dahil talagang hindi lamang sa ito sa para kami makabinta, kundi talagang mahusay. Sapagkat ang asin ay lumalampas ngayon ang gamit natin. Pag lumampas yung ating gamit, ay siya. Tayo naman ay magkakasakit. Magkakaproblema naman tayo ng napakaraming sakit kapag labis yung asin. Kaya hinay-hinay lang, kahit ito'y Himalayan salt, kahit ito'y napakalinis na asin, at na talagang may kulay, ay huwag tayong gaanong pakagamit. Pero magandang ang asin ay kahit prutas, pag kayo kakain ay wisikan ninyo ng kaunting asin. Kaya man din yung mga nagtitinda ng mangga ay nilalagyan ng asin. Bakit? Sapagkat kapag yung asim ay nalagyan ng asin ay minus na yung kanyang namaminus yung alat. Kahit suka, namaminus yung alat nung asin pag nilagyan ng suka. Ay sana'y kaya na kayo nakinabang dito sa ating maiksing Magbabasa po tayo ng At babasahin natin yung ito lang po munang Pastor, sabi ni Winnie Bale Luis, Pastor, ano kayang herbal para sa laging baradong ilong? Saka si Lisa Paquera, parang pareho lang po ng sila. Ano pong gamot sa sinus, 5 years na po ito. Parang pareho lang din po. Isa yung baradong ilong, ay isa sinus. basta nagbabara-bara ay napakagandang lunas itong kayin, yung sili, kapsul man yan o tea o powder. Kaya kami gumawa ng kapsul talagang ginigiling pa lamang nakakaubo na. Yung nagkakapsul pati inuubot, lumalabas yung sipon. At saka yung steam bath, napakaganda niyan. Yung serpentina, napakaganda yan. Sa mga may sinus ay nag-i-steam bath, gumagamit ng sinabi kong herbal Steam inhalation. Hindi steam bath, steam inhalation. At pagka umaga na, sa titingala sa araw, yung hindi naman araw, basta titingala. Kung yung araw yan, diyan ka titingala. At ang tendency, ikaw ay babahin. Bahin. Inom ng bawang, 4 na bawang, iinumin mo yon na ginayat. At pagkatapos ay saka ka lalabas at magpapabahin. Bahin ka ng bahin. Bahin ng bahin. Mga ilang araw kang kababahin at inom na inom ng mga sinasabi ko. Saka yung
yung steam inhalation, panoorin nyo sa YouTube kung paano, mayroong may lalabas baga dyan na kwam, parang sipon na medyo green na makapal. Ay siya, pag lumabas yun ay swerte kayo. Kayo malamang na umigi na pag yun ay lumabas. Paki-shout. Pero sa mga kwan, huwag kayong magkakain ng mga junk foods pag kayo mayroong ganyang sakit sapagkat yan ay luluba. Malinis na bituka ay malinis na baga. Sabi naman ni Carmen Milagrosa, ito yung halos pangalawa sa bumati sa atin. Oo, Maraming salamat salamat sa iyo. Pastor at nakakain ako ng sayoting hilaw. Oo. Lalo yung buto niya. Ngayon ko lang nalaman na pwede pala itong kainin. Lalo yung buto, ang sarap ng buto niyan. At saka yung mura talaga, ang Oo. tamis, matamis. Anong ba yung pag nakabili kayo ng murang-mura kayo may tanim, ay kayo'y pagsasakay sa bus o sa jeep, magkain kayo ng sayuting hilaw, buo, daladalon sa jeep, para kayo'y maka-influence. Kasi nung ako'y nasa bus noon, kumakain ako ng upo na mura. Ano po yan, Sekoy, upo? Ano pong lasa? Ay, Sekoy, ayos pwede pong makatikim. Kaya pinutulo ko yung upo at binigyan ko siya ng kaputol. Ang upo at ang sayote, napakasarap na hilaw. O, i-shoutout po namin si Ray Adventurist. Siya po ako nanahang nag-comment. Salamat, Ray. At si Julie Paderanga Si Jolie from Patilana. Bukidnon. Salamat sa inyo. Si ating si Che Pedrosa. Pedrosa, Kaya Velasco. aming inaanak yan. Nasa Bicol na yata yan. Si Diday. Sino Dida yan? Diday Pusin Gaya. Lagi po ito nanonood. Nakita ko siya. Salamat sa iyo, Dida. Ada Henson. Ada. Lina Estopin. Shout out, Pastor. Salamat sa inyo. Winnie Valle Luis. Saan po nakakabili ng Himalayan? So, Ay, makakabili kayo sa amin yun ay yung presa mo, lagay hindi sa amin. si Marlene Manankil. Deliver Shoutout pa po. sa inyo. Shoutout. Maraming salamat sa Healthy Pastor. Salamat din. Marlene, salamat. Si Eric Samudio. 10%. Ang galing mo daw. Gandang hapon po, Lian. By Lian. Shoutout Pastor, si Nelsie Kim. Maganda ng pangalan niya, no? Winnie. Siya din po pala. Lisa Pakairas. Lisa Pakayra. Ay na nga yung kanina sa yung sa Sinus. Alberto Cabaluna. Saan daw makakabili din? Alberto Cabaluna, yung Cabaluna yung apelidong yun ay galing yan sa pag hindi Indonesia in Malaysia. Beatrice Puente, magandang hapon. Yung Espanyol lang yung galing. Yan, si Gloria Tequil Millier. Magandang hapon po sa inyong lahat. Marami pong salamat sa lahat ng viewers. 340 po tayo ang ating viewers ngayon. Pagpalain po kayo ng Panginoon. At si Pastor po ay tuwing hapon po ay inyong buong makikita. Ay, hindi lang ako nakakuha nung Sabado at may simba kami. Isa pa, maya-maya ay may ibibideo akong live. Inyong bantayan ito. Sapagkat may sakit na hindi gagaling at imposibleng gumaling hanggang hindi na iwawasto yung kwan. Ang kwando na yung sumpa sa ikatlo at ikaapat na henerasyon. Maya-maya laman ng konti ay inyong pakinggan at ikakuan lang namin yan i-ready lamang itong cellphone ang gamit namin Opo, sabi ni Nena, good afternoon Pastor and White. Greetings from Hong Kong. Oo. Maraming salamat po. Ako po ay nagbibideo at ako ay hindi makakita dyan. Hindi niyo makita. Alam niyo Ikam na tinitingnan ko doon na dumarami ang ko natin sa Amerika, sa Arab, sa kwan, sa iba't ibang bansa, Canada, Australia. Kwan tayo pala ay napapanood na. Opo, Maraming salamat sa inyo. Matatapos na po tayo. Shout out na lang kay JG, Telly, Dina, Michael, Amalia de Guzman. Marami pong salamat. Family ng Di Guzman pala yung mga yan. Alberto, Beatrice, Lourdes, Lian. Kayo na way swertihin. Pagpalain nawa kayong mag-anak kayo kung kayo may magkakaibigan. Si Jean Corpus, ang ating follower. Pagpalain kayo. Marami pong salamat muli. Okay, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa Natural Wellness ni Pastor Vito.